Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Pero ito, Nald, kanina ko pa ito iniisip. Itong tungkol sa, siyempre sa March 18, magbabalik na yung impeachment ni Sara. In-announce na ng House. Yes. Magbabalik na yung impeachment. Pero ganito, Nald, ang nakikita ko. Siyempre, ang impeachment, korupsyon ni Sara ang masisentruhan dyan. Confidential funds, yung paglustay ng pondo, no? So, Duterte ang ano. Ang problema, yung ICI magpo-fold up na sa March 31. So wala na. Pangalawa, wala na rin tayong nakikitang mga pagkaso at pag-aresto ng mga sinasabing big fish. Wala na. Wala, hindi rin napapabalik sa bansa si Saldico. Ano? So, kumbaga, parang biglang makikita mo ngayon yung anti-corruption campaign na pinagmalaki ni PBBM nung simula na wag kayong hindi na kayo nahiya. Parang nakikita mo ngayon nagpreno eh. Tapos ngayon magtutudo-todo si Sara kay Sara. Parang yung magiging epekto sa tao, sa publiko na parang tinigil mo na yung anti-corruption tapos si Sara na. Ang gagamitin ngayon nila ng Duterte na propaganda niyan o narrative niyan, kami lang pala ang target nyo talaga. Wala naman pala talagang big fish or ano man na parang hindi maganda. Kaya ako nakikita ko, dapat ipursigi itong kay Sara, ipursigi pa rin at lalong kumbaga kung gaano katindi yung gagawin dito sa impeachment ni Sara, dapat ganun din yung pagpapatuloy sa pagpapanagot sa lahat ng lalo na yung big fish. Ano sa tingin mo? Tama, attorney. Yan nga yung huli kong tanong kanina kay Yuse Claire. Ano na nangyari sa big fish? Yan ang tanong ko sa kanya kanina. No? Ang sagot naman niya ay malapit na. No? Malapit na raw. So, hindi ko na kinuha yun. Pero yun yung huling tanong sa kanya. Ano nangyari sa big fish? No? Ikalawa, itong kay Sara, mukhang itong impeachment ay tuloy-tuloy na. Binigyan ng 10 days, di ba? Pa-expire na yung 10 days na binigay kay Sara para sagutin. Di ba? Sagutin yung mga articles of impeachment. Tapos pagkatapos niyan ay magkakaroon pa ng mga meetings, yung Justice Committee. Pero yung semi-trial na mangyayari, na request ng Supreme Court, ay mukhang mangyayari na yan next month. Paano may break sa 21 eh? Magbe-break ang Kongreso. No? So, tapos mag-Holy Week. So sa resumption sa April, doon na mangyayari yung mini trial na request ng Supreme Court last year na magpepresenta na ng mga ebidensya. Nagulat nga ako noon di ba, attorney? Hindi naman trabaho ng Congress ang magkaroon ng trial. Trabaho ng ng Senado Pero yan yung request ng ng Supreme Court, so gagawin nila. No? Diyan, pwedeng kumuha ng mga testigo. Alam ko, tetestigo dyan si Senator Trillanes, tetestigo dyan si former Deputy Ombudsman Carandang, etc. At yan yung banat ni Sara 2 days ago. Binabanatan niya si Chel Jokno. Bakit humihingi daw ng bagong ebidensya si Congressman Chel Jokno? Hindi ba ito ay fishing expedition lang? No? Dahil alam niya, yung hinihinging bagong ebidensya ni Congressman Chel Jokno ay related sa SALN. At related sa SALN ay yung kanyang bank accounts. At related sa kanyang bank accounts, yung request sa AMLA ng ombudsman na ito ay buksan. So doon medyo kinakabahan si Vice President Sara. Kaya binanatan niya si Chel Jokno. Fishing expedition daw. For yung statement ni Chel Jokno tungkol sa new evidence. New evidence. Medyo hindi ko siya masisisi na siya ay kakabahan dahil kung totoo yung sinasabi ni Senator Trillanes at Deputy Ombudsman Carandang, medyo mahihirapan siyang magpaliwanag dun sa perang
pumasok sa kanyang bank account at sa kanyang asawa at sa kanyang immediate family at kung kanino nanggaling itong mga perang ito. No? Yun yung new evidence na magiging possible game changer. No, dito. Kaya ang kanyang narrative, ba't kulit kayo ng kulit sa akin? Yung kinakaso niya sa akin na 120 million, ang liit-liit nun. Kumpara dito sa mga bilyon-bilyon. No? Bilyon-bilyon na skandalo ngayon. Last year, dito sa flood control. Well, baka lumabas, baka pag nabuksan yung kanyang bank accounts, may makita rin na pumasok at lumabas na mga bilyones. Baka may makita na mga bilyones na galing sa mga questionable elements. No? Kaya kinakabahan siya, attorney. Okay, kaya nga Nald, makikita natin na actually nung pinaliwanag ni Congressman Redon, aabot sa House pa lang yung proceedings pa lang sa House hanggang sa plenary, aabot ng hanggang katapusan ng May. Kasi ang bawat ground syempre magpipresent ng evidence doon sa bawat ground. Hindi man siya full-blown trial, sabi mo nga, mini trial, pero halimbawa si Madriaga, sabi ni Congressman Redon, mga 2 days yan. Ay 2 hearings. 2 hearings, 2 sessions, 2 hearings yan. Pag present mo naman halimbawa si Karandang, 2 hearings, bawat sa mga ganyan. So ngayon, sabi niya, so kung ang bawat ground ay magpipresent, aabutin ng katapusan ng May, hanggang na yan sa desisyon ng plenary. So, masisentro tayo na ang pinag-uusapan, corruption ni Sara. Pero, ang maganda dito, masabayan ng mga may kakasuhan na rin na senador, congressman, aarestuhin. Para ang nakikita ng taong bayan, lahat nananagot. Yes. Lahat nananagot. Corruption ng corruption ng problema dyan, attorney, ay dahil kulang sa numero. Sa House kasi madaling magpakulong Dahil ang kailangan mo lang naman 1/3. Diba? Kahit magpakulong ka lang 20, baka hindi naman maapektuhan yung 1/3. Ang problema sa Senado, pag nagpakulong ka ng 5, pwedeng maapektuhan yung 2/3. Yun yung problema. Kaya baka yung kakasuhan at ipapakulong sa Senado, baka after impeachment na. Yun na nga Dahil 2/3 ang kailangan mo Sa plenary kasi, sa impeachment, kailangan mo ng 1/3 lang. Pero sa trial, para makakuha ka ng conviction, kailangan mo ng 2/3. Mismo yung majority na marami naman doon ay hindi necessarily critical kay Sara, ay kapos pa sa 1/3, sa 2/3. Kaya duda ako kung merong ipapakulong na senador bago mag-impeachment. Of course, lahat sila i-deny yan. Walang relasyon yan sa impeachment, etc. etc. Pero tayo namang mga bobo, attorney, alam naman natin na may relasyon, di ba? Saka sa tingin ko rin talaga nahihirapan din si Lacson Nahihirapan siya na matindi pa ang barkadahan sa loob ng Senado Yung kahit na sabihin mong kasamahan niya na sa minorya, sila Loren, sila Migsubiri, sila Mayorya. Kasamahan niya na sa mayorya, sila Win Gatchalian, kahit nga yung magkapatid na Tulfo hindi pa niya napapapirma. Kasi kumbaga ang pumirma lang, yung talagang may panindigan, yung mga kaanohan natin, kasamahan natin. Apat lang. Sila Kiko, si Bam, si Risa. Yun talaga, kahit kaibigan naman nila Kiko, nila Bam, sila Cheese, iba ang pagkakaibigan sa trabaho, sa natin. Yung, kumbaga, walang personalan, trabaho lang, yung ganon. Ay doon kila Gatchalian, hindi, walang ganyan. Walang ganyan, kaya talagang sila kailangan din nilang protektahan, parang magbabarkadahan. Yan yung isang nagiging problema talaga. At siguro gagalaw lang yan kung may magkukumand galing sa Malacanang. Ang problema, kahit naman yung Malacanang nag-iiwas din na gamitin yung talagang
Imaginein mo, gagalaw ka, kikilos ka para talagang idiin ang ganitong senador o ganyang senador. Ay, kaya mahirap talaga tong sitwasyon na to. Kaya lang, ang taong bayan, naghahanap talaga ng parang natapos na kay Bong Revilla eh. Ha? Sa ba siguro ng loob ni Bong Revilla, bakit ako lang? Ang dami ikinanta ng mga testigo, ng mga senador, mga congressman. Ba't ako lang ang nakulong dito? Kaya ito. Anyway, so Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.